We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Wini-welcome natin lahat ng mga pastors, mga leaders, mga cell group members natin, lahat ng mga invites at lahat ng mga kapatid na nagiging faithful sa pagdalo sa ating online simbahay in different places and different countries. Ay welcome po sa lahat ng nanay, mga tatay, sa lahat ng mga pamilya na kasama natin sa ating pagsamba sa Diyos tuwing Sunday. So welcome po sa lahat ng nasa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat naman nasa abroad po natin na mga kapatiran, mga disciples, mga leaders, ay ating mini-welcome sa oras na ito. Lahat ng mga attendees at ganun din ang lahat ng mga invites natin. Good morning and welcome po sa ating lahat. Simulan natin ang oras na ito, mga kapatid, sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kinikilala namin ang iyong presensya. Maraming salamat muli sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Dalangin namin ang kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo ang siyang magbigay ng pangunawa sa amin sa aming pagtitipon dito sa online platform. Though we are in different places, iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, ngunit ang iyong Espiritu, Panginoon, ay kumikilos at nag-empower sa aming lahat. Dahil kalooban mo, Panginoon, na kami ay sama-sama na sambahin ka at pagsaluhan ng iyong mga salita. I pray, ikaw po ang magpahayag sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Atin pong damhin ang mga mensaheng ito, mga kapatid. Lahat po tayo ay sama-samang sambahin ng Panginoon at pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. Katapatan mo'y walang hanggan, naglinis ng pusong may karumihan. At kahit ilang beses mang mabigo, ako pa rin ay minahal ng buong buo. Sa'yo ang kalikasan, aming
Walang hanggang pupuri sa'yo, kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Salamat, Panginoon, ikaw ang hari ng langit, hari ng buhay ko. Salamat po sa mga mensahe na yon na ating narinig. At ang ating mga puso ngayon, mga kapatid, ay patuloy nating ituon sa ating Diyos na buhay. At mahalaga na tayo po ay may mga Bible, mga ballpen, at the same time ay may mga notebook tayo o yung inyong mga gadget ay gamitin ninyong pad para ma-take note natin ang ating pag-usapan. Ang ating batayan ay nasa Colossus chapter 1, verse 27 and 28. Colossians chapter 1, 27 to 28. Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hintil ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit pinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming pinaalalahanan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakipag-isa kay Kristo. Ang mga talata na ating binasa ay tumutukoy sa pinakasentro ng sulat ni Pablo, walang iba kundi si Jesus Christ. At pinapakilala ni Pablo si Jesus Christ hindi lamang sa mga Hudyo kundi sa mga Hintil. Ang mga Hintil sa time natin, ito yung mga pagan or mga unbeliever people. Si Jesus ang sentro ng pangangaral ni Pablo. At sabi nga niya, si Jesus Christ ay nagpahayag ng kamanghamanghang hiwaga na walang iba kundi kay Kristo Jesus lamang matatagpuan dahil si Kristo ang ating pag-asa. Si Kristo ang kaluwalhatian ng Diyos. So pinakita niya ang pagiging Diyos ni Jesus Christ. At si Kristo ang nagbibigay ng pag-asa sa buhay po natin dahil siya ang ating kaligtasan. Nagbibigay siya sa atin ng pagbabago ng buhay. Kaya sabi niya in 28, ito yung crucial dito. Yan ang dahilan kung bakit namin pinapangaral si Kristo. Pinaalalahanan at tinuturuan ng may buong kaalaman ang marami upang maiharap sa Diyos ang bawat isa sa atin ng ganap at walang kapintasan dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo. So dito natin makikita mga kapatid, si Jesus Christ ang kabuuan ng lahat. Kapag pag-usapan ang discipleship, at ang objective ng discipleship, maiharap tayong lahat na walang kapintasan sa ating pakipag-isa kay Kristo. Ibig sabihin, maiharap tayong ganap at walang kapintasan sa darating na panahon. It's because of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, magiging blameless tayo, magiging ganap tayo habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon is because we have Jesus Christ in our life. At yan ang ginagawa ng discipleship. That is why, dito sa verse na ito, pinapakita ni Pablo ng pinakasentro ng discipleship ay si Kristo Jesus. Kung kaya't ang ating paksa, tatawagin natin, discipleship is not the what, but the who. Discipleship is not the what, but the who.
Ibig sabihin, ang discipleship ay tumutukoy ito sa tao, hindi siya tumutukoy sa bagay. Kaya ito yung ating paksa. Kasi, bakit ang discipleship is the who? It's all about the person. It's all about sa ating pagkatao. It's not the what. Kasi, ang iba, iniisip nila, ano ba yung what? Bibigyan natin ito ng halimbawa, no? Like for example, ang tanong ay, ano yung kinakain mo? Ano yung hawak mo? Pag sinagot mo yan, ano ba yung kinakain mo? Masarap na fried chicken. Ano yung hawak mo? Gadget. So ang iba, iniisip nila, kapag may mga bagay kang material, blessing yan kay Lord. Kaya nagsasabing iba, kahit hindi ako magpa-disciple, may blessing ako. So, kaya ang discipleship is not about the what, but it's all about the who. It's not about material things. It's all about our being as a person. Kaya nga ang discipleship, tumutukoy ito sa iyo at sa akin. Hindi ito tumutukoy sa anumang meron ka. It's not about material things. It's all about a person. Tayo po ito. Dahil si Kristo, sa kanyang hiwaga at kamanghamanghang ginawa, siya ang nagbabago ng buhay natin. Kaya tandaan natin, discipleship is not the what but the who. Bakit? Dahil ito ay hubugan ng pagkatao natin. That is number one. Ibig sabihin, pag tayo ay nakakaintindi bakit dinidisciple tayo, it's all about our new being. That is number one. Bagong pagkatao, bagong nilalang. Yun ang tinatawag nating new being. Dati nasa old being tayo, nasa lumang pagkatao tayo. But inalaw natin yung correction, inalaw natin yung pagsaway, inalaw natin yung guidance sa buhay natin ng mga taong nagpapahalaga sa atin. Kung kaya't ikaw ay isang bagong tao na ngayon, mga kapatid. So anong kaibahan ng mga hintil sa isang na-disciple? Ang mga hintil, ang pinahalagahan nila, material na bagay. Kaya nga, discipleship is not the what. Halimbawa, magbigay tayo ng example para maintindihan natin. Ang mga hintil, hindi yan sumasamba katulad ng oras na to. Nagtatrabaho sila even Sunday. Naglilibang sila even Sunday. Pero kumikita sila ng malaki. Wala silang pagpahalaga sa Diyos. Ang disciple, una, nagpabago muna siya ng buhay sa Diyos. Nakikinig siya, nagpapamentor siya, nagpapahubog siya. Inaalaw niya na i-correct siya sa kanyang hindi magandang klase ng pamumuhay. At the same time, maayos niya nang hinahawakan ng material na bagay. Ibig sabihin, may Diyos na siya, may pagpapala pa siya. Yan ang discipleship. That is the who of discipleship. Ibig sabihin, primarily, ang una munang mabago sa atin, pagkatao natin. And materially, habang ikaw ay naglilingkod kay Lord, you know now how to handle your material things. Like for example, nasa online tayo, may gadget kayong hawak dyan. Hindi nyo ginagamit yan sa online gambling. Hindi kayo nag-scatter. Yung nasa kamay mo ngayon, ginagamit mo yan for the glory of God. Ibig sabihin, pag tinina ang gadget mo, malinis siya, wholesome ang gadget mo. Hindi mo ginagamit sa mga paglalaro. Hindi mo ginagamit sa online games, online gambling. Hindi ka nag-scatter. Kasi, binago ng Diyos ang puso mo, pati material na bagay, alam mo na kung saan mo dadalhin at gagamitin. Unlike sa mga hintil, meron nga rin silang gadget, meron silang bahay, may kotse sila, marami silang mga properties, kumikita sila, pero wala silang kapayapaan kasi wala silang discipleship, walang Kristo na nakasentro sa puso nila. Ang kaibahan ng isang tao na na-disciple, may Kristo ka na, binago ka ng Diyos, pati material na bagay, ginagamit mo din para sa Panginoon. May bahay ka, ginagamit mo sa cell group. May sasakyan ka, ginagamit mo sa mga mentoring. Ginagamit mo sa pagmimisyon. Kumikita ka,
financially, faithful ka na ibalik kay Lord ang para sa Panginoon. Kasama ka na rin sa mission. Ibig sabihin, that is the who of discipleship. Ang discipleship na bago pagkatao mo, na bago ang paghawak mo sa pananalapi, na bago paghawak mo sa oras. Ang tao na hindi na di-disciple, meron din siyang pera, may kayamanan siya. Pero ang utak niya araw-araw, puro pera. Pero walang Diyos na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. He is the God, small g, sa kanyang buhay. Kaya yun ang kaibahan ng discipleship. That is why discipleship is the who. Pag nabago ang iyong pagkatao, mababago lahat ang buhay mo. Ang material na nasa iyo. Pero mo may Kristo ka, pinayaman ka pa ni Kristo para gamitin yon sa kanyang gawain. Sasakyan mo, pinapagamit mo para kay Lord. Finances mo, tamang paggamit ng finances mo para sa gawain ng Panginoon. At hindi mo binibili ng mga alak, ng shabu, kundi binibili mo para sa pagkain ng pamilya mo. Dahil nahubog ka sa discipleship. Because the center of discipleship, si Jesus Christ. Yun ang himala at hiwaga na sinasabi ni Pablo. Kaya ang objective ni Pablo, mga kapatid, maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakipag-isa kay Kristo. Sa paanong paraan? That is why we have our discipleship. Kaya that's the difference, mga kapatid. May yaman ang mga hintel, ang mga unbeliever, pero wala silang Kristo na magbibigay ng gabay sa kanila paano mamuhay na may kapanatagan at kapayapaan, buhay na may sense, may halaga. Ikaw, nag-disciple ka, mayaman ka, pero yung yaman, material na nasa iyo, ginagamit mo yan una sa Panginoon at sa pamilya mo. Ibig sabihin, may tamang pinupuntahan ang iyong material na bagay. Ang mga hintel, pag kumita ng malaki, nagsusugal, nagbibisyo, nagdudroga. At marami pang mga tinatawag kalayawan sa buhay. Why? Dahil wala silang Kristo sa puso nila. That's the difference. That is why discipleship is not the what but the who. It's because tinatakil dito ang pagkatao natin. Kaya maintindihan ninyo, mga kapatid, bakit may correction, bakit may mga pagsaway sa atin. Kasi ang pinaka-objective ng discipleship, magkaroon tayo ng Christ-like attitude. Mayabang ka dati, ngayon mapagpakumbaba ka na. Mareklamo ka dati, ngayon mapagpasalamat ka na. That is the new being. That is you, mga kapatid. Ibig sabihin, dati ang tiwala mo sa pera, ngayon sa Diyos ka na nagtitiwala. That's the new being of discipleship. Because discipleship is about a person. It's not about the material things you possess in life. Maraming mga mayayaman, may kakayahan. Sabi nila, ba't pa ako magiging isang mananampalataya? Mayaman ako, meron na ako sa lahat ng bagay. Pero patungo ng impyerno dahil walang Kristo. Ikaw, mayaman ka na sa kaibigan, mayaman ka na sa material na bagay. Dahil nagagamit mo rin yan sa kaluwalhatian ng Diyos. That's the difference, mga kapatid. Yan ang kaibahan ng isang taong pinagpapala na may Diyos ang buhay. Kaysa isang taong pinagpala siya ng mundo pero wala siyang Diyos sa kanyang buhay. Kaya nagagamit niya ang kanyang money sa mga evil deeds. Nakita niyo po? Ano yung mga evil deeds? Kapag may pera, no? Papunta naman sa kasamaan ang kanyang kayamanan. Di po ba? May mga nangyayari na may mga gun for hire. O ito, bibigyan kita. O ano mo yung tao na yan? No? Kunin mo buhay niya. So, evil deeds yun. That is the wrong use of money. That's the work of the unbelievers. But now you are a disciple na bago ang personalidad mo, na bago priority mo, na bago pagkatao mo, pati paghawak mo ng pananalapi, na bago din.
Pati paghawak mo ng gadget, nabago din. Wala ka ng online games, wala ka ng online, masasabi nating gambling, hindi ka na nag-scatter. You use that to reach out other people. That is why we have thousands of people na na-reach out dahil sa mga na-disciple. That is why makikita natin bakit the who, it's all about the person. It's all about our being na binago ng Panginoon. Kaya dito maintindihan natin yan mga kapatid. Ganon kahalaga ang discipleship. Hindi yung tipong sasabihin mo dahil sa discipleship, lumaki sweldo ko, dahil sa discipleship, kumita ako ng malaki. Hindi mo dapat yan pinangalandakan. Dapat sabihin natin, dahil sa discipleship, yumaman ako sa maraming kaibigan. Marami akong nakilalang mga mananampalataya. Dahil sa discipleship, binago ng Diyos ang buhay ko. Then, tupalo na lamang yung mga material na bagay. Dahil sa discipleship, hindi na ako kinapos ng aking pangangailangan financially. Ibig sabihin, holistic si Lord pag nagpala sa atin. Kaya mapapansin natin, mali na sabihin sa discipleship, nagkabahay ako, nagkakotse ako, hindi ka naman nagmo-morning prayer. Hindi ka naman dumadalo sa cell group. Napasama ka ba nga nang kumita ka ng malaki, iniiwanan mo cell group, late ka pa dumating sa simbahay. Hindi ganon ang discipleship. Ang discipleship, wala pang 6 o'clock, dito ka na. Ang cell group, hindi mo pinabayaan. Ang iba nabulag sa kayamanan, gawain ng Diyos, pinabayaan. Hindi ka na-disciple ng wasto. Ang taong na-disciple, kumikita negosyo mo, lumuunlad ang buhay mo financially, lalo kang lumalalim sa pagsiserve kay Lord. Wala kang excuses. Leaders meeting, cell group, morning simbahay, lahat ng yan, perfect ang attendance mo. Hindi na disciple na maayos ng isang tao nang kumikita siya ng malaki, nagkakaroon na siya ng sariling yaman sa buhay. Lahat ng gawain, pinabayaan na niya. Hindi niya alam si leader pala siya, namasyal siya. No? Nang kumikita siya ng malaki, hindi siya dumadalo sa meeting. Hindi siya dumadalo sa mga mentoring. Dumalo siya sa concert ng mga K-pop. Pumita ng malaki. Tapos sabihin mo, disciple ka. That is not discipleship. Ang discipleship, priority lahat ng gawain ni Lord. At the same time, umuunlad ang hanap buhay mo. Yun ang discipleship. Kaya it's all about the who, ang discipleship. It's not about the what. It's not about the material things, mga kapatid. Kapag may material things ka man, you put that in order. Ginagamit mo yan sa maayos. Hindi ka nalunod sa mga pagpapala ng Diyos. Faithful ka kay Lord. Faithful ka sa lahat ng kailangan mong paggamitan ng iyong yaman. Dahil binago pagkatao mo. Kaya tandaan po natin mga kapatid, this is very important. Kaya nga, di ba, ang discipleship nasa Ezekiel 36:26, moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you. That is discipleship. Binago ang pagkatao mo. Kaya bago din ang paghawak mo ng pananalapi. Di po ba? Ang discipleship may pagtutuwid, may pagsaway at paggabay sa atin. At yan ay inakap mo yan. Tinutuwid ka, ginagabayan ka. How you handle your time, how you handle your money, how you handle your material things, how you handle relationship. At ikaw ay sumusunod. Kaya naging maayos ang iyong buhay. Kaya sabi nga sa Jeremiah 17:5, cursed is the man who trusts in mankind and makes flesh his strength, and whose heart turns away from the Lord. That is in Jeremiah 17:5. Sumpain ang taong nagtitiwala sa kapwa-tao at ang lakas niya yung mismong kanyang abilidad at ang puso niya ay lumayo sa Diyos. Ayon. Sa halip na sa Diyos magtiwala, sa bossing nagtiwala, sa nagbibigay ng yaman nagtiwala, sa work siya nagtitiwala, hindi sa Lord. At sabi doon, sumpain. So, ibig sabihin, doon tayo minsan nakapokus sa what? Sa material things. Hindi tayo nakapokus sa ating pagkatao na ang Diyos ang nagbago sa atin. Dapat naintindihan natin yon mga kapatid.
That is why discipleship is about new being. That's the outcome ng pagkatao mo. Outcome yan ng pagkatao natin. Second, tumutukoy ang discipleship sa pagkatao natin. We have now a new being. At the same time, we have now a right principles. Pag sinabi right principles, may tamang prinsipyo ang buhay mo. Ayon. What's the right principle? Your faith in Jesus. The right principle is this. Ang pananampalataya mo dati sa trabaho mo. Kaya ayaw mo umabsent dahil magugutom kayo. Pero ang pananampalataya mo ngayon sa kay Kristo Jesus na. Because your foundation in life is Jesus Christ. Sinasabi yan sa Colossus, di po ba? Kung kaya't si Pablo nilalapit niya mga tao kay Kristo Jesus, pinapangaral niya si Kristo sa mga tao upang turuan na may buong kaalaman na si Kristo lamang ang ating pag-asa at ang ating pagkatao maging ganap at walang kapintasan. Kaya pag tayo ay nahubog, ang buong pagkatao natin, meron tayong right principles. May tamang prinsipyo. And obedience is your primary principles in life. Obedience to God and to His Word. Ibig sabihin, pag may bumangga sa mga alituntunin ng Panginoon, hindi mo yan sinusunod. Doon ka sa prinsipyo mo, your faith in Jesus. You look to Jesus, not people's weaknesses. That's your principle. Kasi sa church, tandaan natin, kahit sa mga online natin, makikita mo yung kahinaan ng bawat isa. Pero may prinsipyo ka. Hindi ka tatalikod dahil natisod ka sa isang kapatid. Hindi ka lalayo sa iyong pananampalataya dahil hindi mo nagustuhan ang iyong nakikita. Nagpapatuloy ka kasi nandito ka sa church, nasa online ka, o kayong mga nasa face-to-face sa mga churches ninyo. Hindi maganda na kapag hindi mo nagustuhan ang isang bagay, nagiging gawin mo na ang umalis at umalis. That is not maprinsipyong tao. Kahit na may mga imperfections sa paligid natin, still you look to Jesus because you live for Jesus. That's the right principle in life. You don't live with other people and you don't look other people's weaknesses. Your foundation is your faith in Jesus. You live for Jesus and you look for Jesus. That is why until now, nagpapatuloy ka at nagbubunga ka. Why you are bearing fruit? Because you remain in Christ. That's your principle. Mga kapatid, masakla pa, leader pa ang nawala. Leader pa ang naunang umalis. Walang prinsipyo yan. Dahil our principle based sa Word of God, at tandaan natin may mga tinik tayong dinadaanan, it's not a bit of roses in serving the Lord, but still you continue despite of hardship, despite of inconvenience, mga kapatid. Because your foundation in life is Jesus Christ. Kaya tandaan natin, your yes and your no is your principle in life. Tandaan natin yon. Yung palagi kang yes sa gawain, that is your principle. Yung nagsasabi kang, yes Lord, handa akong sumunod sa iyo. That is your principle. The no answer is also your principle. Kaya ang yes at no is the principle of man in life. Halimbawa, sasabihin mo, no to vices, no to drugs, no to porn site. That is your principle. Yes to God, yes to online platform, simbahay, yes to cell group. That is your principle. Ang iba baliktad. Nalaala ko sa napuntahan namin, sabi daw ng husband niya, pupunta ako sa church kapag magbibigay sila ng isang sakong bigas. Yun ang tinatawag na principles of the world. Yun ang tinatawag na no to God, yes to vices. Pero ngayon, nabago ka dahil sa discipleship, without any material things, without any benefits,
Yes, I will follow God. That is your principle in life. Kasi sa buhay natin, hindi lahat ay kasaganaan. Darating din ang kahirapan. Darating din ang tinatawag pagsubok, hindi puro pagpapala. But still, you say, yes, Lord, I will serve you. Despite of many hardship in my life, may mga ano ka, naranasang sakit, naranasan kang pagsubok sa relationship, pero hindi ka bumibitaw sa Lord. Yun ang tao na may pundasyon sa buhay. That is the right principles in life. May tamang prinsipyo sa buhay. Kaya nga yun ang sinabi sa Hebrews chapter 13 verse 5. Sabi nga doon, sinabi nga dito, kukot ko lang po ang laman nito. Make sure that your character is free from the love of money. Why? Ang prinsipyo mo sa buhay, you love God and you don't love money. Ibig sabihin yung money ginagamit mo for the kingdom of God, but you don't love money. Ang iba ngayon wala dito kasi naghahanap pa sila ng pera. Ang iba nagkapera naman nasa outing. Di ba? Nasira na prinsipyo sa buhay. Tandaan natin, hindi nagbabago ang momentum mo kay Lord, pagpalain ka man o kaya kapusin ka man. Ang momentum mo sa paglilingkod kay Lord, healthy ka man o may sakit, tuloy-tuloy ka pa din na nagsiserve sa Kanya. That is the right principles of life. It's because na-disciple ka, kapatid. Ang hindi na-disciple, akala discipleship, puro pagpapala. Nung nagkaroon ng pagsubok, nagkaroon ng problema, malabnaw na sa cell group, palagi ng late, minsan leader, iniiwanan na rin gawain. Kasi tingin nila, ang paglilingkod kay Lord, puro material na bagay. Kaya inaayos natin ngayon to. Ang paglilingkod kay Lord, ang kaibahan mo sa lahat, may Jesus Christ ka. Kaya hindi ka basta nalulunod sa kayamanan pag pinagpala ka ng Panginoon sa material na bagay. Sa mga property kung ikaw man ay binigyan ng Lord. Hindi ka nalulunod yan. Ano yan? Mga bonuses ni Lord sa buhay mo. Pag tingnan ni Lord ang puso mo, siya pa rin ang number one sa buhay mo. Not the material things. That is the right principles in life. Kaya yung ginagawa natin ngayon, this is your principle in life. Every Sunday, online simbahay ako. O every Sunday, face-to-face pagsamba kami. Principle in life yan. Nakikita yan sa Hebrews 10:25. Not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So, prinsipyo mo sa buhay, hindi ako dapat lumabas ng bahay, hindi ako mamamasyal hanggat hindi ako sumamba kay Lord. Hindi ako gagala hanggat hindi ako nakasimula sa gawain ng Lord. Ang Sunday is for the Lord. Sunday is holy for the Lord. This is for God. That is your principle in life. Kaya ang mga mapapansin ninyo, almost may na tayo 5 years dito. Kasama mo na ngayon ang pamilya mo. Ang pamilya mo ngayon na bago ang buhay. Dinala mo sila sa kingdom of God. Nabago ang atmosphere ng tahanan ninyo. Dati palagi sigawan. Ngayon palagi ng mga awiting musika patungkol kay Lord. Why? Because you build right principles in your life. Walang mauna sa lahat kundi gawain ni Lord. That is your principles in life, mga kapatid. Your principles in life, pinili mo ang cell group sa halip na birthday. Sa halip na kasal, hindi mo iniwanan ang gawain ng Lord. Hindi ka naman kinasal. Bakit nawala ka? Diba? Invite ka lang naman para kumain sa kasal. Pero ang iba sinasakripisyo ang gawain dahil sa mga occasion, mga activities, mga concert. May gisan ako ang concert ay Christian concert. Ang concert pala ay makasanlibutan na concert. At gumagastos tayo ang ibang kabataan yan, walang ang trabaho, nanghihiram na, gumagastos pa. That is the wrong principles in life. Ang right principles in life, simple lang, kapag nangutang ka, bayaran mo.
Hindi yung puro utang tayo. Buhay mo na ang mangutang. Hindi tayo ibibless ni Lord yan. Tandaan natin, hindi masama ang mangutang, huwag mong kalimutang bayaran utang mo. That's the right principles in life. Kapatid, hindi maganda sa isang disciple na ang tagal mo na sa Lord, nabaong ka pa sa utang. Dapat habang tumatagal ka sa Lord, nakakalaya ka sa utang. Kapatid, dapat nakikita sa atin yon. Huwag nating abusuhin ang mga taong mababait. Tandaan natin, all of us are accountable for that. That is why in discipleship, it's about who you are. It's all about the person. Ibig sabihin, you know how to manage your time, your finances. You know how to manage your relationship with other people. Hindi ka nanlalamang ng kapwa. Hindi mo inaabuso ang kapwa mo. At minsan, sinisira pa natin ang buhay ng kapwa natin. Naninira pa tayo ng tao. That is wrong, mga kapatid. Ang right principles in life, tandaan po natin, bumubuo ka ng buhay ng tao. Bumubuo ka ng magandang relasyon. And your commitment, kapag nag-commit ka sa isang bagay, pinangatawanan mo yon. Kaya tandaan natin, kung ito ka, pinangatawanan mo ang pagiging leader, pinangatawanan mo ang pagiging isa sa mga follower, anuman ngayon ang antas mo sa pagsunod kay Lord, pinangatawanan mo na ang sinimulan mo, tatapusin mo. Ang mga taong nagsimula at hindi tinatapos, walang prinsipyo sa buhay yan. Nag-aral, hindi naman tinapos. Ayan. Nangako, wala namang tinupad. Walang prinsipyo yan, mga kapatid. Tandaan natin, halimbawa, sa discipleship, nagpahubog ka, tinapos mo ngayon ang soul tree from life class at naging leader ka dahil naintindihan mo ang discipleship. Kaya tandaan natin, ang discipleship is about commitment. At kapag nag-commit ka, pangatawanan mo yan. Kaya nga, hindi malabnaw dapat ang discipleship. Because it talks about you. Tumutukoy ito sa iyong buong pagkatao. Ano man ang responsibilidad na binigay sa iyo, talagang nagbubunga yan. Pinanindigan mo yan. Hindi ka nalulunod at hindi ka natatakaw sa mga bagay na material. Sa anumang bagay na pagpapala ng Diyos. Ginagamit mo yan to expand, to propagate the gospel and the kingdom of God. So dapat maintindihan natin yon, mga kapatid. Kaya nga tinutukoy natin, ang discipleship tumutukoy sa iyo at sa akin, sa ating pagkatao, sa ating personalidad, sa ating karakter, sa ating attitude, sa ating behavior. Hindi ito tumutukoy sa kung anong meron ka. Hindi mo maipagmalaki yung anong meron ka dahil ang mga pagan, meron din yan. Kung meron kang kotse, mga pagano, meron din yan. Kung may magara kang bahay, meron din mga pagano yan. Hindi mo dapat ipagmalaki. Ang kaibahan mo lang, meron ka niyan, meron ka pang cell group, meron ka pang paglilingkod kay Lord, meron ka pang dinidisciple. Yung sinasabi ko kanina, iba mga pagan, doon lang nakapokus. Diyos na nila ang kanilang kayamanan. Kaya there's a big difference sa isang na-disciple at sa isang tao na walang discipleship. Hindi blessing yon na meron kang mga bagay na material pero wala ka namang Diyos sa buhay mo. Dahil ang mga pagan, dinidiyos nila material na bagay. Ikaw, totoong Diyos ang iyong sinasamba at binibless ka ni Lord materially pero hindi ka dyan nakatutok. Nakatutok ka kay Kristo. Ginagamit mo lahat ng materials meron ka para kay Lord. Your gadget, your car, your house, everything kay Lord yan. Yung binanggit ko po sa inyo kanina, bahay mo palagi may cell group. Sasakyan mo palagi nagbabiyahe sa mission. Po ba? Pananalapi mo, pumupunta sa gawain ng Diyos at hindi mo napabayan pamilya mo. Ang mga pagan, pag pinayaman yan, puro droga yan,
Puro alak yan. Puro sigarilyo yan. Puro babae yan. Walang Diyos dyan, mga kapatid. Kaya nga, that's the difference. Dapat nakita ninyo yan. You have the right principle, ngunit ang mga pagan may mga wrong principles in life. Mga kapatid, bakit pa ako magsiserve kay Lord? Marami naman akong material na bagay. That's the wrong principle of a pagan people. Pero pag pinagpapala ka ni Lord ng material na bagay, Lord, salamat. Ito yung disciple na nagpapasalamat. Ibibless ko ang mga nangangailangan. Ibibless ko, Panginoon, yung mga tao na kailangan na pagpalain. Ibibless ko yung leader namin. Ibibless ko, Panginoon, yung mga naglilingkod sa Diyos. That's the right principle. Ang wrong principle, kapag pagan ka, kumita ka ng malaki, magpapainom ka ng alak, di ba? Magwawaldas ka ng pananalapi. Wrong principle in life. Kasi walang discipleship. Mga kapatid. So naway nakikita ninyo ang kalagahan na ibalik tayo sa tamang pananaw ng discipleship. Nagsimula ito sa pagkatao natin. Hindi primary ang mga bagay na material sa atin. Ginagamit yon, pero hindi yon minamahal. Dapat naintindihan natin yon, mga kapatid. Kaya tandaan natin, that's the beauty and blessing sa atin kung bakit tayo nag-undergo ng discipleship. The third, so nakita natin, discipleship is about the who, it's all about the person, it's all about us, it's all about our attitude, our behavior, our character. That is why we have a godly lifestyle. We have a godly lifestyle. Pag sinabing godly lifestyle, maka-Diyos na pamumuhay, hindi makademonyong pamumuhay. Pag ikaw ay isang nahubog sa discipleship because the center of discipleship is Jesus Christ, nakikita sa iyo, God always first in your life. Paggising sa umaga, you pray. Before you decide a major decision, you pray. That is a godly lifestyle. Hindi discipleship yan na tanghali ka na nagising, wala kang prayer, wala kang devotion, at pagkatapos sa simbahay, online na nga, late ka pa. Wala ka ngayon, mamaya ka pa makikinig. At the same time sa cell group, late ka na, at minsan absent din. Online na yan. Ibig sabihin, walang godly lifestyle. Ang discipleship, tandaan natin, it is about us, it's all about the person. Nakikita sa iyo na Diyos muna ang higit sa lahat. Hindi yung wife mo, hindi yung husband mo, hindi yung mga anak mo. Sa Diyos ka muna lumalapit. Sinusuko mo kay Lord ang buhay ng pamilya mo. Si Lord ang commander-in-chief sa buhay mo. Hindi si Mrs. ang commander. Dapat nakikita natin yon, mga kapatid. Because a godly lifestyle, you build lives, not ruin lives. Sinabi, you build lives. Hindi ka chismosa, hindi ka chismoso. Hindi ka naninira ng kapwa. Inaayos mo ang buhay ng mga tao at pinapakilala mo si Kristo sa kanila. Yun ang sinabi sa Colossians 1:27-28. Ibig sabihin, you don't follow the flow. You are against the flow because you don't live like a world. Hindi ka sumusunod sa oso. Binabangga mo kung anong oso because you are the light and salt of the earth. You make a difference. That is a godly lifestyle. Ibig sabihin, you live a rare life. Kakaiba kang mamuhay. Because you are a godly person, you live a godly lifestyle. Kaya, tandaan natin, mga kapatid, hindi ka sumasabay sa agos, binabangga mo yung agos. Kasi you don't conform to this world. Because you are already transformed and renewed by God. Kaya makikita natin, mga kapatid, you have a godly lifestyle. Anong opposite ng godly? Siyempre, ungodly. Ano ba yung mga ungodly? Sugal, alak, chismisan, paninira sa kapwa. Worst ngayon ang ugali ng tao. Ang mali, ginagawang tama.
at ang tama ginagawang mali. Ungodly po yon, mga kapatid. Kahit sa government po natin, makikita mo yung ungodly works ng mga politics. Ang tama, minamali. Ang mali, ginagawang tama. Kaya hindi lahat ng maingay, tama. Tandaan natin yon. Not all loud are right. Hindi ibig sabihin, maingay kayo sa media, you are right. Kaya nga ang prinsipyo natin palagi is the Word of God. And the principle of our government is our Constitution. Ngayon, dahil ang tao ngayon sa sobrang talino, nabububo. Biro mo, Constitution, babanggain mo. It's because mataas ang emotion natin, mga kapatid. Kaya hindi mo rin pwedeng banggain ang Word of God. It's like a Constitution. Dahil ayaw mo sa Word of God, gagawa ka ng sarili mo, pag binangga mo yon, sinira mo buhay mo. Ganon din sa government natin. Pag binangga mo ang Constitution, sinasabi natin, may constitutional crisis tayo. Maging chaos ang bansa po natin. Kaya everything must be in order. At nangyayari lamang yan kapag you have a godly lifestyle, you submit to the Word of God, you submit to our Constitution sa government. Pag binangga natin ang Constitution ng gobyerno natin, kanya-kanya na tayo nito. Magkakaroon tayo ng tinatawag na civil war at masisira ang bansa natin. Kaya nga, mga kapatid, ang ating mga matitinong mga nasa politika, mabuti na lang may matino pang mga politician. Pinoprotektahan ang konstitusyon ng ating bansa. Maging ang ating circle of Christianity, pinoprotektahan natin sinasabi ng Word of God. Kung anong sinasabi ng Word of God, pinaninindigan natin yon. That is why we can identify the wrong teaching and the right teaching. Ma-identify natin ang cultic teaching. It's because of the Word of God. Because the center of the Word of God is the Lord Jesus Christ. Wala nang Savior pa kundi si Kristo. Pag binangga mo ang Bible, pwede mo sabihin, ang Savior nasa Pilipinas na. Binangga mo kasi ang Bible. Kaya tandaan natin, ang salita ng Diyos, kaya natin binabasa, binubulay-bulay para hindi tayo mailihis sa mali. Kaya maging sensitive po tayo nowadays, maging discerning tayo nowadays, kasi may mga mali na parang tama at may mga tama na parang mali. And you cannot identify that if you have no Christ in your life. Ang madali, pinapahirapan nila. At ang hirap, minamadali. Tandaan natin, go back to a godly lifestyle. Then you can identify what is evil and what is right. Mga kapatid, that is why mahalaga ang discipleship. Because you always ask wisdom from the Lord, mga kapatid. Kaya tandaan natin, sa basic lang, anong lifestyle ni Jesus Christ? In Mark 1:35, early in the morning, nananalangin si Christ. So ang godly lifestyle, you pray every day, you ask guidance for God, at the same time, you are guided by the wisdom from God as you meditate His Word. Kaya nga, palagi ninyong naririnig yan dito upang hindi kayo maagos, hindi kayo mapasama sa mga agos na maiingay. Because you have the principle and that is your Word, the Word of God. Hindi ka basta-basta lang kung saan maingay, sama ka. Hindi basta-basta kung saan majority, doon ka. May paninindigan ka kasi nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng Bible. Ang mga walang alam, nakikisama na lang. Pero pag may alam ka, nag-iisip ka at nag-aas ka ng guidance kay God. That is godly lifestyle. You pray every day. You value the cell group given to you by God. Cell group is a holy community. Treasure natin yan. Mga leader, hindi ninyo dapat pinabayaan mga cell group members ninyo. Mga cell group members, blessing yung may cell group kayo. Ang nagpo-push po ng cell group at iniiwanan ng cell group, hindi yan malabnaw ang discipleship dyan.
Wala kang dapat i-postpone na cell group hanggat hindi pa dumating si Lord. Hanggat hindi pa umulan ng apoy, mag-cell group kayo. Value the cell group kasi kayamanan ang nasa loob niyan. And that is a godly lifestyle. That is in Acts 2:46-47. Nagpapalakasan tayo dyan, mga kapatid. Kaya mapapansin natin, ang godly lifestyle, every day you have your prayer life, once a week you have your cell group, and we have a general gathering in online platform that is our simbahay. You value mentoring, you value coaching, mga kapatid, mga conferences natin, binabalyo mo yun, pinaghandaan mo, pinag-ipunan mo ang ating encounter, God retreat. Ibig sabihin, ang buong taon na to, nakaprepare na sa iyo. Mga gawain para sa Lord. That is a godly lifestyle. A godly lifestyle, hindi ka pumupunta sa lugar na pwedeng mapasama ka. Ang pinupuntahan mo lamang, cell group, simbahay. Hindi ka nagsaswipe dyan sa iyong gadget na pwedeng ikapahamak mo, mga kapatid. So dito makikita ninyo, napakahalaga ng buhay ng isang nadidisciple. At kaya ko binuksan ito, maraming mali ang pananaw sa discipleship. Wala nang pagsamba, wala nang pagbabasa ng Bible, kumikita na kasi na malaki, sumagana na buhay. Hindi discipleship yan. Ang discipleship, hindi uma-absent sa lahat ng gawain ni Lord. Pinasagana siya, pinayaman ni Lord, hindi siya nalunod dyan. Ginagamit niya sa tama ang lahat ng yaman na meron siya. Yun ang discipleship. Because you are not a pagan, you are a disciple of the Lord Jesus Christ. Dapat naintindihan ninyo to. Lumalalim ka sa Lord, lalo kang palalim ng palalim sa paglilingkod mo kay Lord, lalo ka namang nagiging matured sa paggamit ng material things. Ang gadget na to, hindi to para online gambling. Hindi po para online games. Ang gadget na ito is to reach out more souls for Christ. Kasi lumalalim ka kay Lord eh. Ang hindi totoong disciple, pababaw ng pababaw, pawala ng pawala, habang tumatagal. Hindi yun na disciple ng wasto. Kaya tandaan natin, if you are rooted in Christ and build your life in Christ, everything that you possess, you use it for the glory of God. That is a godly lifestyle, mga kapatid. Hindi kayong natakaw sa mga pagpapala. Well distributed ang blessing na binigay sa iyo ng Lord. Hindi ka naligaw ng pagpapala, hindi ka nililigaw ng blessing ni Lord. At dapat naunawaan natin yon. Kaya naway sa umagang ito, nakikita ninyo mga kapatid, discipleship is not the what but the who. Why? Because it talks about a new being, right principles in life, and you live a godly lifestyle. Hindi ka nagsisinungaling. Nakikinig ka palagi sa mga Christian songs. Hindi worldly songs ang pinapakinggan mo. Disciple ka pero worldly ang mga kanta na pinapatugtog mo. Hindi ganon. Hindi disciple yon. Ang godly lifestyle, everyday, lahat ng mga music dyan sa gadget mo is for the Lord. Nagbibigay ng kalakasan sa iyo. Nagpapala sa iyo. Using your finances, napaka-godly. Binabalik mo ang para sa Lord. Hindi mo ninanakaw. Ang mga pagan, pag may material, lahat ng kay Lord, nakaw nila lahat yun. Kaya maraming magnanakaw sa ating panahon ngayon. You know how to use properly the finances bestowed upon you by God. Mga kapatid. Kaya naway sa umagang ito, nakita ninyo, napakahalaga ng tamang pananaw sa discipleship. Sa ating pagtatapos, the heart of discipleship is Jesus. The old being is transformed into a new being. Wrong principles are replaced by right principles. Your ungodly lifestyle is changed into a godly lifestyle. Ang laki ng pagkakaiba kapag na-disciple ka. Kaya alam nyo bakit ang iba
ayaw ng discipleship. Ang iba umaalis sa discipleship sa kalagitnaan. Mga kapatid, alam nyo bakit? Ang dahilan nun, hindi nila naunawaan ang totoong discipleship. Kapag naintindihan mo ang discipleship, mamahalin mo ito, yayakapin mo ito. Kasi si Kristo ang siyang nagmamanage ng discipleship. Naway ang mensaheng ito, isang eye-opener sa ating lahat to check ourselves. Disciple nga ba talaga ako? Talaga bang discipleship nakikita sa buhay ko? Kapag nakikita sa iyo to, kapatid, you are a blessing sa maraming mga tao. Before I close in prayer, ating namnamin na mga mensaheng ito ang dadalhin sa atin ng CGS Philippines worship team. Sa lahat ng pag-ibig, karapat-dapat, sa lahat ng pagsamba, sa iyo lamang puso't kaluluwa. Itinalaga lamang para sa'yo. Nais kong maranasan, marinig. Nais kong masilayan iyong kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi. Panginoon, purihin ka. Karapat-dapat,
Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa patuloy na paghubog mo sa amin, Panginoon. Salamat sa mga anak mo na kasama namin ngayon na pagsaluhan ng iyong mga salita. I pray blessing to all of them, and in the name of Jesus, teach us, O God, guide us, O God, na maging totoo kaming mga disciple mo. Patuloy mo kaming hubugin ang aming pagkatao, ang aming ugali, ang aming asal, upang pagdating ng panahon, Panginoon, sa pagdating mo, lahat kami ay katanggap-tanggap sa iyo. Linisin mo kami sa aming nagawang pagkakasala sa iyo, and I pray, pagalingin mo, O Diyos, ang sinumang may sakit sa oras na ito in the name of Jesus, saang dako man sila. And I pray, O God, I pray, restore the right perspective of discipleship in us. Ang tamang pananaw sa discipleship, ibalik mo sa amin, Panginoon. Bless all your people, Panginoon, sa oras na ito. Pagpalain mo ang bawat isa na kasama namin ngayon sa aming online simbahay. Blessing upon blessing to all of us today. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. You've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. Go.